sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mariing kinundina ang pambobomba ng umano'y foreign terrorist sa isang universidad sa Marawi City nitong linggo. Hataw Balita. Philippine National Police magpapatupad ng mahigpit na seguridad at karagdagang security forces sa Marawi City kasunod ng nangyaring bombing incident. Ang detalye, alamin live. Hataw Balita. PBBM tiniyak ang tulong sa mga apektado ng magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao. Hataw Balita. Pinakabagong update kaugnay ng nangyaring magnitude 7.4 na lindol at mga nararanasang aftershock sa Surigao del Sur. Abangan live. Hataw Balita. Dagdag bawas sa oil prices, inaasahang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Hataw Balita. At halos 1,000 PDLs posibleng pagkalooban ng executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Mariing kinundina ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pambobomba ng umano'y mga foreign terrorist sa loob ng gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City nitong linggo, December 3. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulong Marcos na ang mga gumagamit ng karahasan laban sa mga inosente ay kaaway ng lipunan. Pagtitiyak ng Pangulo, mananagot sa batas sa mga nasa likod ng nangyaring pambobomba. Inatasan na niya ang Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP na siguraduhin ang proteksyon at kaligtasan ng mga sibilyan ng mga apektadong komunidad. Nagpabot din ng pakikiramay ang Pangulo sa mga biktima, pamilya ng mga nasawi at sa buong Marawi. Anya may nakahanda at paparating na ang tulong sa mga naapektuhan ng bombing incident. Nananawagan rin ang Pangulo sa lahat na maging mahinahon at maging maingat sa pagpapakalat ng mali at hindi beripikadong impormasyon upang hindi na lalong lumala ang kagimbal-gimbal na trahedya. Hataw Balita. Ipinagutos ni Philippine National Police Chief ang paglalagay ng additional security forces sa Marawi City State University at pagpapatupad ng mga checkpoints sa lungsod kasunod ng nangyaring pambobomba sa isang nasabing universidad sa Marawi. Mula sa Iligan City, si Weng Fernandez humahataw live. Good morning, Weng. Kumusta na ang sitwasyon ngayon at seguridad na ipinatutupad dyan matapos ang bombing incident kahapon, Weng? Yes, amigo Sherwin, maayong buntag. Nasa full alert status na ang Marawi City. Amigo Sherwin, kasama na po dito ang Iligan City at nagsagawa na rin ng intensive investigation ang mga otoridad. Agad na pinuntahan ni Philippine National Police General Benjamin Acorda Jr. ang Marawi City upang personal na matignan ang sitwasyon sa nangyayaring pambobomba sa Marawi City. Di bababa at 50 ang nasugatan. Ayon kay visibility at maglalagay na rin ng checkpoints sa mga entry at exit points, kasama na rito ang Iligan City. Amigo Sherwin, sa isinagawang press briefing kahapon sa Provincial Office ng Lanao del Sur, sinabi ni Acorda na may person of interest na ang mga otoridad. May mga persons of interest din tayo, and ang ating mga kapulisan ay nag-massive police visibility and checkpoints sa mga nearby areas to make sure that wala nang additional unnecessary movements na at mamomonitor at gaya ng sinabi natin, yung incident na ito ay hindi po maulit. Amigo Sherwin, bumuo na rin ang pulisya ng Special Investigation Task Group na tututok sa Dimapuro bombing incident sa Marawi State University sa Marawi City. Samantala, suspendido na muna ang klase sa nasabing paaralan sa lahat ng antas.
Amigo Sherwin, sa araw na ito patuloy ang isinasagawang pagtutulungan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. At dito naman sa Iligan City, Amigo Sherwin, kagabi pa lang ay mahigpit na at nagsagawa na ng mga checkpoints dito sa Iligan City dahil ito po ang pinaka-entry points papunta ng Marawi City. Amigo Sherwin, balik po sa inyo. Well, yes, Weng, ano ba ang initial na investigasyon ng mga otoridad dito sa nangyaring pagsabog diyan sa Marawi, Weng? Amigo Sherwin, wala pa pong inilabas na official statement ang Lanao del Sur Provincial Police Office, Amigo Sherwin. Subalit sa isang press briefing kahapon na dinaluhan ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nabanggit niya doon, Amigo Sherwin, na maaring isang retaliatory attack itong ginawa ng ang pangbobomba sa Marawi City dahil madaling araw, Amigo Sherwin, ng December 3, 1 a.m. ay na-neutralize ang isa sa mga leader o sub-leader ng ESG dito po sa may Piagapo, Lanao del Sur. Weng, yung seguridad, gaano kahigpit ngayon diyan kumpara nitong wala pang nangyayaring pambobomba diyan sa Marawi? Batay nga po, Amigo Sherwin, sa press briefing kahapon na dinaluhan mismo ng ating PNP Chief na si General Acorda, bukod sa maglalagay ng additional security forces sa universidad ng MSU, ay tinutukan na rin, Amigo Sherwin, lalo na dito sa Iligan City dahil ito nga ang pinaka-entry points papunta ng Marawi City. Nagbaba na rin po ng executive order ang alkalde dito sa Iligan City. Mayroon siyang instruction sa lahat ng mga barangay captain na papalakasin nga po, tutulong sila sa PNP sa pagpapatrol gabi-gabi, Amigo Sherwin, bukod po sa isinagawang pinasimula na pong checkpoint, Amigo Sherwin. Alright, maraming salamat, Weng Fernandez, nag-uulat ng live mula sa Iligan City. Hataw Balita. Hindi isinasantabi ng Department of National Defense o DND na mga dayuhang terorista ang nasa likod ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City, gaya ng sabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay DND Secretary Gibo Teodoro, mayroong indikasyon ng foreign element sa pagpapasabog. Gayunman, hindi na ito nagbigay ng karagdagang detalye habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni DND Secretary Gibo Teodoro. And there are indicia of foreign element here which we are looking into. This being a crime scene, the physical investigation of the crime scene shall be left to the appropriate agency, the PNP SOCO of the area. Hataw Balita. Tinitingnan ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang anggulong paghihiganti ng mga lokal na terorista laban sa militar sa nangyaring pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi City. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., ito'y kasunod ng sunod-sunod na operasyon ng pambansang militar laban sa local terrorist group sa Mindanao. Pakinggan natin si AFP Chief General Romeo Browner Jr. Tinitingnan po namin yung anggulo na ito dahil nga dun sa mga sunod-sunod na operation natin against the terrorist groups in the whole area of Western Mindanao, dito sa Maguindanao, sa Lanao, and dito sa Basilan, maaring retaliatory attack yung nangyaring kaninang umaga. Ayon sa AFP, nito lamang Sabado sa Basilan, patay sa enkwentro ang Abu Sayyaf leader na si Mundi Sawad Jaan, ang itinuturong utak ng Jolo Cathedral bombing noong 2019. At kahapon sa Piagapo, Lanao del Sur, patay din sa enkwentro ang Maute sub-leader na si Alan Doni Macadaya Luz Dato. Kasunod ng bombing incident sa Marawi, itinaas na sa red alert status ang buong Mindanao, gayon din ang Metro Manila. Hataw Balita.
Umuwi muna sa kani-kanilang tahanan ang daang-daang mga mag-aaral ng Mindanao State University kahapon kasunod ng insidenteng pagpapasabog sa Dimaporo Gymnasium ng naturang paaralan. Si Pe Gayapa humahataw. Hataw Balita. Agad na tumugon ang provincial governments ng iilang mga lugar sa Mindanao matapos ang nangyaring pambobomba sa mismong gymnasium ng Mindanao State University o MSU Marawi Main Campus habang nagsasagawa ng aktibidad sa naturang lugar kahapon ng umaga December 3. Sa Zamboanga del Sur, mahigit 200 na mga estudyante ng MSU Marawi ang tiniyak ng provincial government na makauwing ligtas. Aabot sa 3 bus at 2 rescue vehicles ang bumiyahe papuntang Marawi City upang personal na masundo ang mga ito na malugod ding inasistihan ng mga kawani ng Armed Forces of the Philippines. Sa Misamis Occidental naman, agad na nakipag-ugnayan ang Misamis Occidental Provincial Government sa mga local chief executives upang mapadali ang pag-uwi ng mahigit 100 mga estudyante. Kasabay nito, naglabas na rin ng pahayag ang Office of the Student Affairs ng naturang paaralan bilang paghihigpit kasunod ng nasabing krimen. Simula ngayong araw, magpapatupad ng strict security measures ang paaralan kung saan ipinagbabawal ang pagsusuot o pagdadala ng hoodie, jacket, step-in o slip-on at cap. Samantala, nagpapatuloy naman ngayon ang pagtugis sa tinitingnang person of interest ng nasabing insidente habang nagpapatuloy rin ang ginagawang imbestigasyon ng mga otoridad. Tinatayang nasa 4 ang nasawi habang mahigit 50 naman ang sugatan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga City, Fe Gayapa, humahataw! Hataw Balita. Aabot sa 11 kasapi ng terorista ang grupo na Dawla Islamia ang nasawi kung saan kabilang dito ang Amir o leader ng naturang grupo sa bulubunduking bahagi ng Mother Tuwayan, Dato Hoper Ampatuan, Maguindanao del Sur nitong Biyernes ng hapon, December 1. Ayon kay 61st Infantry Brigade Commander Brigadier General Oriel Pangcog, nagbigay anyang ng impormasyon ang mga residente ng lugar matapos na mamataan ang presensya ng nasabing mga rebelde. Nakuha rin sa encounter site ang 10 matataas na kalibre ng baril, kabilang ang 2 M14 rifle, 7 M16 rifle, 1 RPG at 3 pampasabog. Nakolekta na rin ang tropa ng mga militar ang fingerprints ng mga ito upang makuha ang kanilang pagkakakilanlan. Hataw Balita. Iniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Pangulong Marcos, nakikipagtulungan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na pamahalaan para sa pagbibigay ng mga esensyal na pangangailangan ng mga apektado. Dagdag pa ng Pangulo, masusing sinusuri ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga infrastruktura sa Caraga Region, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Minomonitor din anya ng Department of Science and Technology o DOST at Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ang mga aftershock. Kagabi lang, December 3, muling niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Hinatuan, Surigao del Sur. Ayon sa PBOX, isa ito sa mga aftershock ng magnitude 7.4 na lindol. Hataw Balita. Samantala, matinding takot ang naramdaman ng mga residente sa probinsya ng Surigao del Sur matapos itong yanigin ng magnitude 7.4 na lindol gabi nitong Sabado. Patuloy namang nararanasan ng malalakas na aftershocks hanggang sa ngayon, kaya marami sa mga infrastruktura at mga bahay ang nakitaan ng bitak at nasira. Mula sa Butuan City, si MJ Vasquez, humahataw live. Good morning, MJ. Kumusta ngayon ang sitwasyon dyan matapos itong nangyaring malakas na lindol, MJ? Yes, amigo. Kabi-kabilang pinsala ang naitala matapos tumama ang 7.4 na lindol sa Eastern Mindanao pasado alas 10 ng gabi nitong Sabado, December 2.
Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Surigao del Sur, 2 na ang naitalang namatay sa probinsya matapos tumama ang malakas na lindol. Kinilala ang isa sa mga nasawi na si Kevin Paul Nombrado, 30 anyos, na namatay matapos mabagsakan ng pader habang siya ay natutulog sa kanyang bahay sa Bislig City. Ilang minuto matapos ang malakas na pagyanig, agad na naglabas ng tsunami warning ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Surigao del Sur, kaya naman mabilis na lumikas ang mga tao papunta sa mas mataas na mga lugar. Sa Butuan City, naglabasan ang mga pasyente sa isang pribadong ospital matapos ang lindol. Agad namang rumispondi ang Bureau of Fire Protection o BFP sa lugar matapos na may sumiklab na apoy sa loob ng ospital. Ayon sa mga otoridad, wala namang nasaktan sa nangyaring insidente. Ang mall na ito sa Butuan, nakitaan na ng bitak ang pader, habang nakitaan din ng sira ang ilang mga eskwelahan sa lungsod. Nakitaan naman ng crack ang isang tulay sa barangay Poblasyon sa lungsod ng Bislig at nagkabitak-bitak din ang mga kalsada. Ayon naman sa PDRRMO ng Hinatuan, na siyang may pinakamaraming pinsalang natamo at naging epicenter ng lindol, mahigit 100 mga bahay sa lugar ay totally damaged, habang mahigit 1,700 pamilya naman ang apektado. At dakong alas 3 ng madaling araw kahapon, kinansila na ng ang tsunami warning sa coastal communities at nakabalik na rin ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Pero subalit, hindi pa rin maiwasan, amigo, ng mga residente ng mangamba dahil sunod-sunod na aftershock ang naranasan sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Hanggang kanina, patuloy na nakapagtatala ng aftershocks ang PHIVOLCS sa bahagi ng Hinatuan. At kanina pasado alas 8 ng gabi, habang kasalukuyan nating kausap ang opisyal ng PDRRMO Surigao del Sur, ay muli na naman kaming nakaramdam ng pagyanig ng lupa. And mind you, nakatulong talaga yung 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill na dito ginanap sa Kapitolyo ng Surigao del Sur. We are the host in which the drill evaluators from Caraga region dito sila lahat to assess how we perform. O ito nga, meron pang kasalukuyan ngayon may aftershock while we are doing this interview malakas. Sa ngayon, nakikipagtulungan na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lokal na pamahalaan para sa pagbibigay ng mga kinakailangan tulong ng mga apektadong residente. At nagkansela na rin ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa iba't ibang bahagi ng Caraga, partikular dito sa Surigao del Sur. At amigo, kaninang alas 3 ng madaling araw, muli na naman kaming nakaramdam ng malakas na aftershock. 6.7 magnitude ayon sa PHIVOLCS at ang epicenter nito ay sa bayan ng Caguait sa Surigao del Sur. Pansamantalang nawala ang supply ng kuryente, pero sa ngayon ay nakabalik na rin ito, amigo. Oo, malalakas yung mga aftershock na naitatala dyan, MJ. Pero meron ba tayong mga residente dyan o mga kababayan dyan na inilikas at nananatili ngayon sa mga evacuation center, MJ? Amigo, dito sa Butuan ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Pero sa ating pakikipanayam sa PDRRMO sa Surigao del Sur, yung ilang kanilang mga residente na lumikas ay nagsibalikan na rin sa kanilang mga bahay. At kanilang tinututukan nga itong bayan ng Caguait, amigo, dahil napaliligiran ito ng tubig, ng karagatan, itong mga residente malapit dito sa bayan ng Caguait. At isa nga ito sa mga lubhang naapektuhan nitong 7.4 na lindol, amigo. Pero sa ngayon ay nakabalik na sila sa kanilang mga tahanan at nagsasagawa na rin ng LGU, ang local government unit ng Caguait, para mabigyan sila ng kanilang mga tulong sa mga susunod pa na mga araw, amigo. Tinaasahan natin dyan, MJ, na patuloy ang isasagawang damage assessment ng lokal na pamahalaan para matiyak yung mga establishment na kung sigurado pa o ligtas pa ba na ito ay gamitin ng ating mga kababayan, MJ. Tama ka dyan, amigo. Kaya nga nagkansela muna ng klase ang DepEd, the Department of Education, sa mga probinsya
partikular dito sa Surigao del Sur para matignan muna ang kalagayan ng mga eskwelahan, ng mga building, kung ligtas ba ito. Pero amigo, sa ngayon ay patuloy naman ang kanilang mga online classes, amigo. Alright, patuloy kaming hihingi sa iyo ng update at makikibalita kami sa iyo dyan, MJ. Maraming salamat. MJ Vasquez, nag-uulat ng live mula sa Butuan City. Hataw Balita. Patay ang isang buntis kasunod ng magnitude 7.4 na lindol na yumanig sa malaking bahagi ng Mindanao gabi nitong Sabado, December 2. Kinilalang biktima na si Kenneth Joy Hemarino, residente ng Barangay La Filipina, Tagum City sa probinsya ng Davao del Norte. Agad na lumabas sa kanilang bahay ang biktima kasama ng kanyang anak at asawa sa kasagsagan ng pagyanig. Ngunit sa lakas ng lindol, gumuho ang kanilang pader at nadaganan si Hemarino. Isinugod pa ito sa ospital pero idineklara ring dead on arrival ng doktor. Sugatan naman ang mag-ama nito. Sa kabuuan, 4 ang naitalang sugatan kasunod ng malakas na pagyanig. Hataw Balita. Blended learning muna ang ipatutupad sa mga paaralan sa Mindanao na apektado kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur noong Sabado, December 1. Ayon kay Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte, ipatutupad ito hanggang masigurong ligtas na ang mga mag-aaral at kawani ng DepEd. Dagdag ng Vice Presidente, batid niya ang hirap na nararanasan ngayon ng mga apektado. Mahalagaan niya na masigurong ligtas at matugunan ang pangangailangan lalo na ng mga bata at matatanda. Panawagan ito sa publiko makipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan para sa stress debriefing ng mga batang natatakot pa rin at nagkaroon ng anxiety kasunod ng malakas na pagyanig. Pinaalalahanan din ito ang lahat ng principal at school head sa buong bansa sa mandatory unannounced earthquake and fire drills in schools. Pakinggan natin si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte. Dili lalim ang kadaot ug kahadlok nga dala sa linog ug uban pang natural disasters. Angay nato kining pangandaman alang sa atong kaluwasan. Ipatuman nato ang blended learning sa mga apektadong lugar hangtod masiguro nga luwas na ang mga estudyante ug kawani sa DepEd. Kaugnay nito, nais kong paalalahanan ang lahat ng mga principal at school head sa buong bansa sa Department Order 53 Series of 2022 ng Department of Education o ang mandatory unannounced earthquake and fire drills in schools. Mahalaga na masanay ang mga learners sa mga dapat na gagawin panahon ng lindol at iba pang trahedya at kalamidad. Hataw Balita. Suspendido ang face-to-face classes sa trabaho sa maraming lugar sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Hinatuan, Surigao del Sur na sinundan ng malalakas na aftershocks. Ito'y upang bigyang daan ang pag-inspeksyon sa mga paaralan at iba pang mga gusali na posibleng naapektuhan ng tibay ng struktura. Sa Davao City, suspendido ang pasok ngayong araw sa lahat ng pampublikong mga paaralan habang hinihikayat naman ang mga private school na magsuspindi rin ng pasok. Ipatutupad naman ang work from home setup sa lahat ng national and government offices. Sa probinsya ng Davao Oriental kung saan pansamantalang itinaas ang tsunami warning, suspendido ang klase sa 10 bayan at isang lungsod. Kabilang din sa nagsuspinde ng in-person classes and work ay ang iba't ibang mga lungsod at bayan sa Davao Region. Sa ngayon, itinas na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 11 sa Red Alert status ang buong rehiyon para sa mas maigting na monitoring at mobilization ng resources sa mga lugar na pinaka-apektado ng lindol. Hataw Balita. Sa iba pang balita, bumisita si National Security Advisor at Chairperson ng National Task Force for the West Philippine Sea, Secretary Eduardo Año sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea nitong Biyernes, December 1. Layo ng pagbisita ng opisyal na malaman ang kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea at ang mga proyekto at pasilidad sa Pag-asa Island at munisipyo ng Kalayaan. Kasama ng opisyal ang ilang mga tauhan ng National Task Force for the West Philippine
Philippine Sea at si Commander Vice Admiral Alberto Carlos ng Westcom sa pag-iikot sa lugar. Nais ng opisyal na maging maayos ang lugar, lalo na't ang Pag-asa Island at Kalayaan ay mahalaga ang ginagampanan. Pagkatapos nito, tumulak naman si Anyo sa Puerto Princesa, partikular sa Westcom, upang makipagpulong kay Westcom Commander Carlos at sa opisyal ng pamahalaang panlalawigan at iba pang opisyales upang pag-usapan ng patuloy na seguridad sa West Philippine Sea. Hataw Balita. Kasunod ng nangyaring insidente ng panghahijack ng rebeldeng Houthi group sa Red Sea, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa na ng pamahalaan ang lahat upang mapalaya ang mga nabihag ng mga Pinoy seafarer. Ayon sa naunang pahayag ng Department of Foreign Affairs, sakay ng cargo vessel na Galaxy Leader ang 25 tripulante, kabilang ang 17 Pinoy nang sila'y salakayin ng mga nasabing rebelde bilang ganti sa opensiba ng Israel sa Gaza. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam naman ninyo, may mga bagay na kailangan agad na asikasuhin. Isa na doon, yung ating mga kababayan, mga kapwa-Pilipino natin na na-hostage. 17 sila na na-hostage at ginagawa natin lahat ng paraan upang sila ay maiuwi na. At kaya binubuo natin ang isang delegasyon para pumunta sa kanila at makipag-usap doon sa mga may hawak sa kanila para makauwi na sila. Kaya siguro naman maunawaan ninyo na inunan muna natin yan dahil kailangan natin tiyakin siyempre ang seguridad ng ating mga kababayan. Sa ngayon, wala pang bagong impormasyon kaugnay sa kalagayan ng mga Pilipinong tripulante na kasama sa mga hino-hostage sa Red Sea. Hataw Balita. Napatay ng mga tauhan ng Philippine National Police ang umano'y leader ng Bayawak Gang na sangkot umano sa gun for hire at robbery holdup sa mga spa sa Metro Manila at Calabar Zone Region. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Bandang 1:30 na madaling araw noong Sabado, December 2, nang magsagawa ng casing and surveillance sa magkakatuwang na Quezon City Police District o QCPD, Cavite Provincial Intelligence Unit, Las Piñas City Police at Bacoor City Police Station laban kay alias Boss Bay na leader umano ng Bayawak Gang. Sa pagmamanman ng mga otoridad, namataan nila ito sa Nazareth Compound, Barangay Molina 3, Bacoor City, Cavite, lulan ng isang motorsiklo na walang plaka. Ngunit nang matunugan ng sospek ang presensya ng mga polis, uminto si alias Boss Bay upang bumunot ng baril at paputokan ng mga otoridad dahilan upang gumanti ng putok ang mga ito. Dito na napatay ang sospek kung saan na-recover ang isang kalibre 45 baril at mga bala. Ayon sa QCPD, si Boss Bay na leader ng Bayawak and Gun for Hire Group ay sangkot umano sa series ng robbery hold-up kung saan tinatarget ang mga spot convenience store sa National Capital Region at Region 4A. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson ng Bahataw. Hataw Balita. Hoy, meron ho tayong good at bad news sa ating mga kaibigan na motorista dahil may posibleng ipatupad na panibagong dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes, December 5. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba ng 30 hanggang 60 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang posible namang tumaas ng 10 hanggang 30 sentimos kada litro ang presyo ng gasolina. Sa kerosene naman ay inaasahan na walang paggalaw sa presyo hanggang 20 sentimos na taas presyo na maaaring ipatupad sa kada litro nito. Ngayong araw, posibleng i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad bukas. Ayon sa Department of Energy, ang nabanggit na estimated price adjustments ay bunso ng mga espekulasyon hinggil sa posibleng pagpapalawig pa ng pagbabawas sa produksyon ng langis ng mga pangunahing bansang nagpo-produce nito. Nakakapekto rin sa paggalaw ng presyo ang namonitor na bagyo sa Black Sea malapit sa oil depot ng Kazakhstan. Mas mababang inventaryo ng langis sa Amerika at ang mas mahinang halaga ng dolyar sa Estados Unidos. Hataw Balita.
Mahigit 8 milyong pisong halaga ng tulong pinansyal at pangkabuhayan ang ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment o DOLE bilang tulong sa mga manggagawa sa National Capital Region. Bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-70 taong pagkakatatag ng ahensya. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Tinatayang nasa 776 na benepisyaryo mula sa National Capital Region ang tumanggap ng tulong pinansyal at kabuhayan mula sa Department of Labor and Employment o DOLE nitong Biyernes, December 1. Umabot naman sa mahigit 8 milyong piso ang ayuda na cash at livelihood assistance ang ipinagkaloob ng kagawaran bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-70 founding anniversary ng DOLE. Base sa datos ng DOLE, mahigit 3 milyong piso ang sahod ng 500 tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad emergency employment sa iba't ibang barangay sa Metro Manila. Ang budget na mahigit 1 milyong piso naman ay nakalaan para sa 150 government internship program. Samantala, ang mahigit 3 milyong piso naman ay sa 123 benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Program. 8 kababayan nating Pilipino na mula naman sa Lebanon na isinailalim sa voluntary repatriation at 15 person deprived of liberty o PDL ang tumanggap ng 240,000 pesos at 450,000 pesos na halaga ng livelihood packages. Pinangunahan naman ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma at Manila City Mayor Hani Lacuna ang paggagawa ng award ng livelihood packages sa Manila Science High School kasama rin ang 13,000 trabaho sa nagpapatuloy na job fair ng DOLE. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Inihayag ng Department of Justice na posibleng umabot sa nasa 1,000 kwalipikadong persons deprived of liberty o PDLs ang mabibigyan ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand Marcos bago matapos ang taon. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Maiko Clabano, ang listahan ay ibinibigay muna sa Parole and Probation Administration. Pagkatapos nito iakyat ang rekomendasyon sa Executive Secretary. Pangunahing nabibigyan ng executive clemency ang mga PDL na may malubhang karamdaman o may katandaan na. Pakinggan natin ang pahayag ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Maiko Clabano. I'm not particularly sure kung ano po yung number na binigay ngayon. But last year, it was an amount close to 1,000. So we're expecting a similar amount this year. If a person has disabilities or is extremely ill, yun po yung mga mga qualified for pardon dahil hindi na po humanitarian at wala na pong tulong yung pagkakulong nila if they're already elderly. Hataw Balita. Oras, 5:40 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Pahirapan ang paghahanap ngayon ng mga otoridad sa nawawalang aircraft dahil sa nararanasang sama ng panahon sa lalawigan ng Isabela. At mula sa Baguio City, si Grace Flores humahataw live. Good morning, Grace. Kumusta na ang paghahanap ng mga otoridad sa nawawalang cyclone aircraft dyan sa Isabela Province, Grace? Good morning, amigo. Pang-5 araw na nga ngayon sa paghahanap sa nawawalang eroplano mula pa noong November 30, araw ng Huwebes. Ayon sa pamunuan ng Incident Management Team, sagabal pa rin sa mga nagsasagawa ng search and rescue operations ang pabago-bagong lagay ng panahon sa hindi pa rin matagpo ang cyclone plane sa lalawigan ng Isabela. Sa isinasagawang pagpupulong kahapon na pinangunahan ni Isabela Philippine Disaster Risk Reduction and Management o PDRRM Officer Attorney Constante Foronda, nakahanda na ang grupo ng Incident Management Team na mga magsasagawa ng paghanap sa nawawalang eroplano, subalit nakadepende pa rin sila sa magiging lagay ng panahon. Pinaliwanag ni Joshua Hapinat, ang tagapagsalita ng Incident Management Team, na hindi basta-basta ang pagsasagawa ng search and rescue operation sa mga bulubunduking lugar sa lalawigan
lalo na kung hindi maganda ang lagay ng panahon. Ibinahagi nito na bagamat nakapagsagawa ng aerial search and ang grupo ng Incident Management Team o IMT sakay ang 2 helicopter ng Tactical Operations Group o TOG-2 sa mga lugar na posibleng kinaroroonan ng nawawalang eroplano, ay bigo pa rin ang mga rescuer na makita ang hinahanap na aircraft dahil na rin sa maulap na panahon. Gayunman, amigo, giniit ni Foronda na hindi pa rin sila titigil sa paghahanap hanggat hindi natatagpuan ang naturang eroplano. Samantala, amigo, naka-standby naman ang AK9 Mandog Sniper Volunteers Organization kung saan mangangailangan ng karagdagang puwersa ang Incident Management Team Isabela sa paghahanap sa nawawalang Piper Cherokee plane sa kabundukan ng Sierra Madre. Amigo, ayon kay retired Colonel Red Oliva Lim, leader ng grupo na mula pa sa Santo Tomas, Batangas, ay nakahanda ang 8 nilang tauhan kasama ang 4 na scent tracking dogs para sa pagsasagawa ng search and rescue operations. Maalala, amigo, na kabilang ang naturang grupo na binubuo ng mga kabataan sa mga tumulong sa paghahanap sa mga nung nakaraan na Cessna plane. Amigo? Grace, at nakita naman natin sa mga pictures na pinapakita mo, marami namang mga naghahanap diyan sa nawawalang eroplano, Grace. Yes, amigo, sa Philippine National Police pa lang dito sa Isabela ay 44 na pulis na ang tumutulong para mahanap na nga itong eroplano. Maging ang ating mga katutubo dito sa lugar ng Palanan, Isabela ay tumutulong na rin para nga mahanap nitong nawawalang eroplano. Meron ding grupo ng mga volunteers at ng mga civilians pati na ng Philippine Army dito sa lugar para nga mapabilis itong paghahanap ng eroplano. Amigo? Alright, maraming salamat, Grace Flores, nag-uulat ng live mula sa Baguio City. Hataw Balita. Nagsagawa ng Information Awareness Drive ang Philippine Army sa 50 college students sa probinsya ng Aurora. Layunin ng aktibidad na mapataas ang kamalayan ng mga kabataan laban sa panghihikayat ng communist terrorist group na sumama sa armadong pakikibaka habang sila'y pumapasok sa paaralan. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. 50 mag-aaral sa Aurora State College of Technology o ASCOT ang sumailalim sa Information Awareness Drive ng 91st Infantry Battalion ng 7th Infantry Division ng Philippine Army sa Aurora Province netong Biyernes, December 1. Ipinaliwanag ng mga sundalo ang mga paraan kung paano kumilos ang Communist Terrorist Group o CTG para linlangin ang mga estudyante at takitin silang sumama sa armadong pakikibaka. Ayon kay 91st IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Julito Recto Jr., layunin ng programa na pataasin ang kamalayan ng mga kabataan sa CTG recruitment para maiwasan ang pagsali dahil malaki anya ang kanilang papel sa pagbuo ng bansa. Tungkulin din anya ng mga sundalo na itanim sa mga kabataan ang diwa ng pagiging makabayan, nasyonalismo at responsibilidad sa lipunan. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat ang pamunuan ng Philippine Army sa administrasyon ng ASCOT dahil sa kanilang suporta at mga aktibidad at adhikain ng mga sundalo para mailayo ang mga kabataan sa masamang impluensya sa lipunan. Hinimok ng Philippine Army ang lahat na magkaisa sa pagpapakalat ng impormasyon at kamalayan tungkol sa sinseridad ng pamahalaan sa pagsusulong ng sustainable peace and development lalo na sa geographically isolated areas. Paraan niya ito upang maging maganda ang kinabukasan ng mga mamamayan, lalo na ng mga kabataan na susunod na henerasyon ng bayan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Ilang araw bago magpalit ang taon, mas higpitan pa ngayon ng Bureau of Fire Protection at Philippine National Police ang pagpapatupad ng disiplina at pagbabantay sa paligid at loob ng mga tindahan at paggawaan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Kasama na rito ang pagbabawal sa paggamit ng vape at iba pang maaaring panggalingan ng disgrasya at sunog. Si Nestor Torres, humahataw!
Hataw Balita. 70 tindahan at nasa 10 pagawaan ng paputok sa Bocaue, Bulacan na may license permit mula sa local government ang mahigpit na binabantayan ngayon ng Bureau of Fire Protection o BFP at ng Philippine National Police o PNP sa Bocaue, Bulacan. Ayon sa mga otoridad, bawat dealer at manufacturer ay kumpleto na rin sa mga hinihingi nilang requirements kabilang na ang pagkakaroon ng fire extinguisher, smoke detector, buhangin na tubig. Pero ang mahigpit nilang paalala, bukod sa bawal ang paninigarilyo sa loob at labas ng mga tindahan at pagawaan, di na rin pinahintulutan ngayon ang vape smoking sa harap at paligid ng tindahan ng paputok. Bawal ding magkabit ng mga linya ng kuryente sa loob ng tindahan. Bawal magluto, bawal ding mag-stock ng puno lalo na sa mga bodega ng paputok o stock room. Pinagbabawal din po ang smoking at testing at additional po dyan pati yung pagbe-vape po. Kasi po ang vape, may usok po yan, di ba po, may kasabihan po tayo, pag may usok, meron pong apoy. May time din po na sumasabog din po yan. Kaya po, paalala rin po sa ating mga mamimili, huwag po tayong gumamit ng vape kung tayo po malapit sa tindahan. Ganon din po sa ating mga manufacturer at nagtitinda, iwasan po rin yung pagbe-vape. Mahalaga rin anya na may signage na no smoking, no testing at may emergency light gaya ng flashlight na gumagana in case of emergency. Naka-full alert status na rin ang PNP at BFP sa mga station, mga tindahan at pagawaan ng paputok. At nakahanda silang tumanggap ng hinaing sumbong o reklamo para sa seguridad ng bawat isa. Lalo na po sa bodega, early warning po kapag po nagkausok doon, pwede po siyang tumunog kapag ng usok. Tapos po sa bodega po natin, tinitignan po natin kung wala pong outlet, power supply. Kasi po kapag po merong outlet doon, pwede pong pagmulan ng spark. Ayan po. Ayun, sa mga nagtitinda ng paputok, kailangan po natin sundin yung mga sinasabi ng sa PNP at sa Bureau of Fire, sa mga fire safety tips natin, tulad ng pag-iimbak natin ng tubig para kapag sa emergency, dapat meron tayong mga pamatay sunog. Dapat alam nila yung hotlines ng Bureau of Fire Protection tsaka yung sa PNP. Samantala, marami naman sa mga nagtitinda ng paputok ang takot na mapasara ang kanilang tindahan. Para magtuloy anya ang benta ng paputok, kailangan na kumpleto na ang requirements. Ang inahanda namin before kami mag-start, lisensya. Siyempre, lisensya. Ngayon, hindi kami makapagbubukas pag hindi kumpleto lisensya namin. Bawal yon. Kailangan kumpletuhin namin siya bago kami makapag-start magtinda. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, Humahataw! Napanatili ng PNP responders at Ombudsman Graphbusters ang kanilang winning streak sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 10 eliminations kahapon. Nalasap naman ng rookie team na Comelec Vanguards ang kanilang ikatlong sunod na pagkatalo. Si Bernard Dadis Humahataw. Naitala ng PNP responders ang kanilang ikatlong sunod na panalo matapos namang ibigay sa Senate Defenders ang kanilang ikatlong sunod na pagkatalo. Ito ay bagamat dinumina ng Senado ang unang tatlong quarters, nagawang makahabol ng PNP dahil sa kanilang never say die attitude sa game. Malaking tulong ang 3 points ni Richard Villanueva sa last 4.5 minutes ng ballgame na bumuhay sa tila naghihingalo ng responders para itabla ang score sa 66 points. Villanueva to tie the game. Got it! At
at ang kanyang steal, 2 minutes 41 seconds left. Turnover na naman after the timeout para sa Senado. Plus na-convert pa ito ni Villanueva sa isa pang 3 points mula sa assist ni Serrano para umalagwa na sa 6 points ang kanilang abante. Serrano, ligot pa ang bola, Villanueva. Sinika pang humabol ng defenders subalit kinapos na sila ng oras hanggang sa tumunog ang buzzer sa score na 78-74. Best player of the game si Richard Villanueva na may 17 points at isang steal. Nagambag naman si Anton Tolentino ng 12 points. Mistulang nasayang naman ang 23 points ni Larry Gasparillo, 14 points ni Harry Petilos at tig 10 points ni GK Sevilla at Clark Torrente. Dahil sa panalo, umakyat ang PNP sa 3-1 win-loss record habang nalaglag ang Senate sa 1-3 panalo-talo. Actually, ano lang talaga, practice kasi nakita ko na ang Senate is one of the best defender dito sa UNTB Cup Season 10. So, yun talaga rin ang inano namin na makarecover kami dito sa hard-fought game. Kaya kailangan namin mag-step up. So, yung practice namin, intensely sa mga sa conditioning, tapos yung trap defense sila, yung press break namin. Hindi ko rin masabi ko anong naging problema namin. Kasi maganda umpisa, di ba? Kami yung lumamang na biggest lead kami. Sila, habol lang, habol, dikit. Mag-run sila, nabe-break namin. Unfortunately, pagdating ng last 3 minutes, yung run nila, medyo hindi namin na-sustain yung, na-break yung run. Last seconds ng game na lang namin na, kaya lang, kapos na kami. Dalawa na kalaban namin, yung PNP, tsaka yung time. Nangunguna na ngayon sa Group A ang Ombudsman Grabbusters na hanggang ngayon ay hindi pa nakakatikim ng pagkatalo sa kanilang huling 4 na laban. Pinalasap ng Ombudsman ng unang pagkatalo ang GSIS Puris sa kanilang mainit na bakbakan na nagtapos sa score na 71-54. Ito na ngayon ang pinakamagandang record ng Grabbusters simula nang sila ay sumali sa liga noong Season 4. Nanguna sa opensa ng Ombudsman sina Emmanuel Baltazar na kumabada ng 14 points, 10 rebounds at 3 assists. At si Samuel Ignacio na may 15 points, 9 rebounds at 3 steals. Primarily, syempre, yung defense namin, nag-workout yun. At sabi ko nga sa kanila, good defense will result to a better offense. At saka nakita ko yung puso Nakita ko yung puso ng mga players. Actually, we have only 9 players. Si Attorney medyo nag-aalanganin pa nga kanina. At si Franco may konting problema sa legs. But anyway, credit ito sa mga players ko. And yun nga, syempre luckily, talaga nag-step up silang lahat. We prepared this week for a very good Ombudsman team. They're a very tall team. They have a lot of scorers. So we practice mostly our defensive schemes to make stops and try to run on the other end. At the start of that third quarter, we tightened up more on our defense. So we were able to come back in the game. But I think a technical foul was called, kaya it changed the momentum of the game. And yung Ombudsman had a good momentum going into that fourth quarter. So we just need to learn from our mistakes. Samantala, pinakain naman ng Department of Agriculture Food Masters ng ikatlong sunod na pagkatalo ang Comelec Vanguard sa kanilang sagupaan na nagtapos sa score na 95-82. Dahil sa panalo, umakyat ang Food Masters sa 3-1 panalo-talo habang ang Comelec ay 1-3 win-loss record.
Crucial ang nalalabing huling dalawang laban ng COMELEC laban sa DNR Warriors sa December 14 at Senate Defenders sa December 20. Ang DA naman ay haharapin ng PNP sa December 10 at DNR sa December 17. Best player of the game sina Julius Kasaysayan na tumikada ng 23 points, 4 rebounds at 2 assist. At si Elian de Guzman na humakot ng 25 points, 12 boards, 2 dimes at 3 steals. Well, aside from scouting, yung video na pinapanood namin ng coaches namin, piniprepare namin yung players sa practice kung paano kami didepensa. Kasi may mga players dito na talagang pag pinagbigyan mo, talagang bibigay ng mga more than 20 points. So kailangan lang na malimit yung mga players na yon. At naging consistent lang kami sa mga game plan namin. Nagkaroon ng diferensya lang sa execution and we were surprised na ganun yung resulta during the first half and nag-adjust kami. However, the opposing team has also prepared. So yung mga plays namin, may mga counter din sila and they executed better than us. Medyo hirap din kami sa rotation ng players considering na there is a big height difference between our players. So limitado yung kaya kong ipasok ng mga players. So talagang breaks of the game din. Kaya siguro better luck next time and mas pagbubutihan pa namin sa aming mga ensayo. Magbabalik ang triple-header games ng UNTV Cup sa Paco Arena, Maynila sa December 7, araw ng Huwebes. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hataw Balita. Ayan, congratulations po. At opening na po ng mass indoctrination ng MCGI. Day 1 po, mamayang alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Marcos Kapitulo 11, talatang 24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-4 sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio Libertad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radio Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.